Okay. Magandang umaga muli sa bawat isa. Merry Christmas. At tayo po ay excited na sa ating Christmas party mamaya. Pero bibigyan muna natin diin ang mga bagay-bagay tungkol sa salita ng Diyos kasi ito po ay pinaka-importante. Muli tayo nagpapasalamat sa Panginoon na tayo po ay dinala sa isang lugar na ang salita po ng Diyos ay binabasa galing sa Biblia, binamensahe sa pamagitan ng pag-awit, at ganoon din sa pagpapahayag ng salita sa pamamagitan ng isang sermon. Ang ating pong mga buhay ay mayroon po silang mga ups and down at tayo po ay minsan nakaka-relate sa mga tao sa kanilang mga kapighatian, no? At marami pong mga nangyayaring mga bagay na hindi natin masyadong maintindihan, katulad sa mga lugar na mayroon pong mga giyera, no? Katulad ng giyera doon sa iba't ibang lugar sa Middle East na nababalitaan natin sa pamamagitan ng mga social media. Pero minsan sa aking panunood ng mga movies, ako po ay nakapanood ng mga movie na mayroon pong nabihag na mga kalaban na mga tao at ang opening na scene ay mayroong isang tao na siya ay namuhay ng mapayapa na sa kanyang pamilya, ngunit siya po ay pinuntahan ng kanyang superior dati, kunyari isang general, at siya ay pinuntahan at sinabing, kailangan kita sa isang misyon kasi marami tayong mga tauhan na mga kasama mo rin o mga kababayan natin na nabihag ng mga rebelde. At siya na isang tao na magaling, siya ay nirecruit ng kanyang superior upang alisin doon sa kanyang mapayapang pamumuhay at ilagay doon sa isang lugar na delikado at upang i-rescue ang mga kababayan nila na nabihag. So marami pong mga kwento din po sa Bible na about rescue, no? About pag-rescue ng mga tao. At isang napakalaking rescue ay yung kay Moses na inutusan siya ng God na siya po ay mag-rescue sa mga Israelites na nabihag ng mga Ehipto for 400 years. So si Moses ay nandun sa isang lugar. Siya ay tinawag ng Panginoon upang pumunta doon sa Ehipto upang iligtas ang mga Israelites na nabihag ng Ehipto upang ibalik po doon sa kanilang bayan na pinapromise ng God. Ganon din sa ating mga buhay, marami sa atin ang hindi nakakaalam na tayo po ay nabihag ng kalaban dahil sa ating federal o isang pinuno na unang ninuno natin na nagkasala at binasa nga natin ito sa Genesis chapter 3 na si Adam at saka si Eve ay inatasan na mamuhay doon sa Eden. Masaya ang kanilang pamumuhay, ngunit mayroon po silang nalabag na isang kautusan na huwag kainin yung bunga ng kaalaman at katuwiran at kasalanan, no? The fruit of the knowledge of good and evil. At nakita natin kanina sa ating binasa na sila ay pinarasahan ng God. At sila ay inalis doon sa Eden at pag-alis sa kanila, nilagyan ng cherubim o angel na may daladalang laser. May laser sword yung angel na hindi makabalik yung mga tao doon sa Eden. Ganun po ang ating kalagayan sa lugar na to at mayroon pong inutusan, no? Inutusan na isang Diyos na nagkatawan tao. At ang pangalan po niya ay si Jesus. Siya ay nandoon sa luklukan ng kanyang kaharian. Ngunit siya ay nagsekripisyo upang puntahan tayo dito sa lupa at tayo po ay iligtas at ibalik doon sa ating dating kalagayan na masaya, walang gulo at hindi nabihag ng mga kalaban. So umagang po to ay titingnan po natin ang ano bang meaning ng Christmas, no? Palagi sa atin kasi Christmas na naman, party, maraming pagkain, maraming mga sounds, lights, etc. So nawawala yung ating intindi sa Christmas.
So ang title po sa akin sa message sa umaga ito ay Internalizing the True Meaning of Christmas. Isa puso ang totoong kahulugan ng Pasko. Kasi ang Christmas po sa Tagalog ay Pasko. At titingnan po natin ano ba talaga ang tunay na meaning ng Christmas. Internalizing means isa puso natin. At yan ay hindi lamang basta-basta na Pasko na naman, December na naman. Kaya ang joke ay December. Tapos ng December, January, babalik na ulit sa gitna ng taon. Tapos, December na ulit. So, next week ay magsiselebrate na po tayo ng Christmas. No? Pero hindi natin masyadong tinitingnan kung sinong behind doon sa Christmas. Sa umaga po ito ay babasa tayo ng isang mga talata. At ito ang gagamitin natin bilang springboard ng ating pag-uusapan sa umagang ito. Buksan po natin ang ating mga Biblia sa Pilipos, sulat ni Pablo sa isang simbahan sa Pilipos. At ito ay matatagpuan sa chapter 2, verse 5 to 11. Binasa na po natin kanina ito sa English at babasahin ko po ito sa Tagalog. At bilang paggalang sa salita ng Diyos, ang tradisyon po ng church na ito ay lahat tayo tumayo upang igalang natin ang salita ng Diyos. Tayong lahat ay tumayo. Buksan natin ang ating mga Biblia sa Pilipos, chapter 2, verse 5 to 11. Naway magkaroon kayo ng kaisipan na tulad na kay Kristo Jesus. Kahit taglay niya ang kalikasan ng Diyos, hindi na ipinagpilitang manatiling kabantay ng Diyos. Sa halip, kusa niyang binitawan ang pagiging kabantay ng Diyos at namuhay na isang alipin. Ipinanganak siya bilang tao at nang siya'y maging tao, nagpakumbaba siya at nagiging masunurin hanggang kamatayan. Maging ito man ay kamatayan sa krus. Dahil dito, siya'y lubusang itinaas ng Diyos at binigyan ng pangalang higit sa lahat ng pangalan. Sa ganon, sa pangalan ni Jesus, ay luluhod at magpupuri ang lahat ng nasa langit, nasa lupa at nasa ilalim ng lupa. At ang lahat ay magpapahayag na si Jesucristo ay Panginoon sa ikaluwalhati ng Diyos Ama. Tayo po'y manalangin. Panginoong Diyos naming Ama, muli kami nagpupuri at nagpapasalamat na kami, Lord, ay nakakabasa ng iyong mga salita sa iyong Biblia. At salamat po, Lord, na may iniwang kang Biblia upang mabasa namin. At alam po namin ang iyong mga salita ay makapangyarihan sa lahat. Ito po ay nagbibigay sa amin ng pananampalataya upang lumapit sa iyo, upang malaman na kami makasalanan, naggapo sa kasalanan at nagbihag ng kalaban, at kami doon ay dapat bumalik sa iyo bilang aming Panginoon tagapagligtas. I-bless mo, Lord, ang makikinig sa aking salita sa umagang ito. Gamitin mo po ako, Lord, sa iyong paggabay sa aking buhay. Salamat muli at dalangin namin to sa pangalan ni Jesus, aming Panginoon at tagapagligtas. Amen. Tayo po ay makakaupo na. Katulad ng aking introduction kanina, para itong isang kwento, at ito ay isang, kung ihahawig natin sa isang movie, mayroon pong beginning, mayroon pong middle, at nandoon yung climax, at paano tayo ligtas, at mayroon din pong ending. Sa mga movie, marami pong mga kontrabida din. Maraming mga kontrabida na madistract ang mga tao, mga tao upang maintindihan talaga ang gustong iparating ng tagapagligtas doon sa mga taong kanyang iligtas. At alam po natin, ang Christmas ay marami pong issues yan, marami pong mga problema yan sa pagpapahayag ng totoong meaning ng Christmas. Even sa mga Christian churches ay medyo mayroon ding mga issues yan. Halimbawa po, ang isang issues dyan ay yung mga decoration. So magtataka tayo, bakit may decoration? Bakit may mga gifts? Bakit may mga, kunyari, Christmas trees? So isang problema po ay dinidistract ng kalaban ang ating pag-iisip
upang tayo magkahiwa-hiwalay sa ating pagpupuri sa Panginoon, hindi natin nakikita ang totoong Christmas talaga. So, sabi ng iba, dapat hindi po tayo gagawa ng mga Christmas tree. Kasi sinabi daw sa Jeremiah 10:3 na hindi dapat kasi mga pagano. Ang ibig sabihin ng mga pagano ay ito po yung hindi naniniwala sa totoong Diyos. At alam po natin, ang ating totoong Diyos ay Diyos ni Abraham, Diyos ni Isaac, Diyos ni Jacob na pinalitan ng Diyos ng Israel. Si Israel yan, si Jacob, Diyos ng mga Israelites, at yan ay si Jesucristo na ating Panginoon. Itong may isang distraction, kasi sabi dito, sa Jeremiah chapter 10, sabi doon na parang huwag kayong gumawa ng mga kahoy na puputulin nyo at ilalagay nyo sa inyong mga huwag ninyong tularan ang ginagawa ng ibang bansa o mabahala sa nakikitang mga tanda sa lakitan na labis nilang kinatakutan. At dinidiyos nila hindi maasahan isang punong kahoy na pinutol sa gubat, inanyuhan ng dalubhasang kamay at pinalamutian ng gindo at pilak, idinikit at pinakuan upang hindi mabuwal. Ang mga Diyos-Diyosang ito ay tulad sa panakot ng ibon sa gitna ng bukid. Hindi nakakapagsalita, pinapasan na pa sila sapagkat sila ay nakakalakad. Huwag kayong matakot sa kanila sapagkat hindi sila nakagawa ng masama at wala ring magagawang mabuti. Dito ang tinutukoy ni Jeremiah ay isang kahoy na talagang pinutol at inukit ng isang anyong idol, isang anyong pagan idol talaga. At yun ang unang distraction na ginawa ng Christmas kasi ang tayo po ay nagkakaroon ng mga Christmas tree at tayo ay nag-appreciate lamang na nagsi-celebrate tayo ng Christmas, pero isang kaguluhan nga ito na ibinigay sa atin kasi sabi nila, hindi dapat tayo maggawa ng mga Christmas tree sa bahay. So, minsan pag mayroon na mga churches na isang pastor ay may nag-donate na Christmas tree na member, ay nilagay nila sa harapan. At mayroon namang ibang mga members na sinabi na, Pastor, di ba dapat hindi tayo maggagawa ng mga ganyan, Christmas tree? So, ang church ay medyo nahati sila kasi yung iba ay umalis or isang pamilya ay umalis kasi nabasa nga niya itong Jeremiah chapter 10 na hindi dapat magputol. Pero ang konteksto doon ay ito talaga ay idol talaga ito o isang ginuhi talaga at katulad ng Isaiah 44 na talagang pinutol nila at yung kalahating putol ng kahoy ay ginawa nilang image ng isang tao or isang image ng isang idol at yung kalahati ay ginawa nilang panggatong sa kanilang pagkain. So this is different but minsan ang ating pag-iisip ay iba't iba ang ating mga pag-iisip sa Christmas. So dapat tingnan natin yan na hindi tayo magkakagulo dyan. At ang sagot dyan ay nandoon sa Romans chapter 14. Ang sabi sa Romans chapter 14, sabi dito sa Romans chapter 14, tanggapin niyo ang mahina sa kanilang paniniwala at huwag makipagtalo sa kanya tungkol sa kanyang kuro-kuro. May naniniwaling maaari siyang kumain ng anuman, ngunit gulay lamang kinakain ng mahina at kanyang paniniwala. Verse 3, huwag hamakin ang taong kumakain ng anuman, ang taong kumakain ng gulay lamang, at huwag namang hatulan ang kumakain ng gulay lamang at ang taong kumakain ng anuman, sapagkat siya'y tinanggap din ng Diyos. Sino ka upang humatol ng lingkod ng iba? Ang Panginoon lamang niya ang nakakahatol kung siya'y karapat-dapat o hindi. At ituturing naman siyang karapat-dapat sapagkat kanyang gawin iyon sa Panginoon. Verse 5, may nagpapahalaga na isang araw ng mahigit kaysa ibang araw. May naniniwala namang pare-pareho ang lahat ng araw. Dapat tikakin ng bawat isa kung ano ang kanyang pasya tungkol sa bagay na ito. Ang magpapahalaga sa isang araw
at nagpapahalaga rito, alang-alang sa Panginoon, ang kumakain ng anuman ay kumakain niyon alang-alang sa Panginoon, sapagkat nagpapasalamat siya sa Diyos. Yun namang hindi kumakain ay ilang uri ng pagkain ay gumagawa ng ganong alang-alang din sa Panginoon at nagpapasalamat din siya sa Diyos. Ang point ko dito, church, ay tayo ay dapat makalampas na tayo sa mga bagay-bagay na yan kasi iba-iba ang ating pag-iisip at pananampalataya. Kaya nga, palagi nating binabasa ang salita ng Diyos kasi ang ating pananampalataya ay bunga ng ating pakikinig at pakikinig ng salita ng Diyos. Kung tayo ay nakakita ng mga tao na ayaw nilang magpasko, di okay lang. No? Naalala ko tuloy ang aking tatay kasi siya ay nagiging isang head doon sa isang lugar at sabi niya, marami daw mga tao doon na, Sir, kami po ay hindi kami nagsiselebrate ng Christmas. Kasi nandun siya sa isang lugar na may mga ibang relihiyon na hindi nagsiselebrate ng Christmas. Sabi ng tatay ko, okay, hindi kayo nagsiselebrate ng Christmas. Nilabas ng tatay ko yung mga cheque. Ay paano itong nakakuha ko doon sa ating mataas na kapunuan? Mayroon pa naman ditong para kay 15,000 ito Christmas bonus daw ito Tapos kay ganito 10,000 Christmas bonus. Ang problema ngayon dito ay di tayo naniniwala ng Christmas. So problema ako dito, ibabalik ko na lang ito sa head office. Sabi na, Sir, wag naman. So siguro dito ngayon ang gusto mag-celebrate ng Christmas, taasan daw lahat Kasi nandoon. So, ibig sabihin, mayroong mga tao na ayaw nila mag-celebrate ng Christmas for some reason. No? At siyempre, mayroong iba't ibang bahagi ng ating pag-iisip. So, tayong mga namumuno at tayong nandito ay dapat natin tingnan kung ano ba yung mga maliliit na bagay lamang. No? Halimbawa, pagdidibatihan ba natin, Pastor, maglalagay ba tayo ng ganito? Sabi ko, alam niyo na 'yun kung ano. So, tayong church ay dumadaan din tayo sa mga ganong maliliit na bagay na akala natin 'yun ang medyo totoo, pero 'yun ang nakaka-distract sa atin sa tunay na bahagi ng salita ng Diyos at tungkol kay Christmas. So, marami pong mga issues at isang issue na medyo malapit-lapit din ang issue ng ni Santa Claus, no? Kasi sino bang hindi nakarinig dito ni Santa Claus? Alam niyo bang Santa Claus is coming to town? He knows when you are sleeping. He knows when you are awake. He knows when you are bad or good. So be good for goodness sake. So, ang pinoportray doon ay mayroong isang tao na St. Nicholas daw yon at mayroon siyang bigote na puti, mayroon siyang nakasuot siya ng pula at mayroon siyang mga reindeer, no? Si Rudolph the red-nosed reindeer have a very shining nose at ni-request ni Santa Claus na madilim ang paligid. Rudolph, ikaw ngayon ang mag-guide kasi zero visibility. So, since your nose is shining so bright, yun ang gagamitan nating ilaw doon sa ating zero visibility na naman tawag nung hinihila ng mga reindeer? Sleigh. Yan. So, si Santa Claus po ay unang-una nung bago akong Kristiyano, mayroon akong nagba-Bible study. Tayo ba yung maniniwala kay Santa Claus? Sabi niya, kawawa naman yung mga bata, hindi sila mag-i-enjoy daw kay Santa Claus. Nag-isip din ako, totoo ba yung na Santa Claus? Ang medyo ito ay medyo malapit sa legality at medyo katotohanan kung talagang maniniwala tayo kay Santa Claus. Unang-una, ang isang ginawa ng kalaban ay binabago niya yung God, no? Nilalagyan na ng replacement. At imbis na bida si Jesus Christ sa Pasko, ang naging bida ay si Santa Claus.
At ito ang pinagpiprehan ng mga bata. Oy, dapat ako ay mabait. Kasi, kasi ay dapat akong, marami akong gifts, no? Yun din ang minsan distraction. Pero hindi po natin dapat i-acknowledge si Santa Claus na omniscient. Ang ibig sabihin ng omniscient, alam niya ang ating mga kalagayan, no? Santa Claus do not know where you are awake or you are sleeping. Kasi hindi naman siya katulad ng Diyos na alam niya lahat at wala naman siya sa lahat ng mga lugar. So, hindi totoo yan na kamali ako si Jesus Christ, anong God yan. Pero hindi alam ni Santa Claus na tayo po ay natutulog o masama tayo kasi ordinary lang po sa tao. So, bad theology yan sa mga bata, hindi dapat natin ituro yan. Pangalawa, I saw mommy kissing Santa Claus. Nagsisinungaling pa kayo kung nakita kayo na yung husband nyo ay nagkunyaring si Santa Claus at nakita ng anak na kinikiss ng mami niya ang Santa Claus. Paano nagiging adulterous naman to si Santa Claus? Nangangalo niya kasi every household she saw mommy kissing Santa Claus. Ang kwento doon, yung palang nagkukunyaring Santa Claus ay yun yung tatay niya, kaya nagkikiss sila. So, hindi rin maganda yan kasi dati na-trap din tayo dyan kasi lalagay-lagay din tayo ng medyas eh. Nilagay yung medyas tapos nagagalit tayo. Ba't walang gift si Santa Claus? Yung nanay naman, at saka yung tatay, para hindi ma-frustrate yung bata, di lalagyan din ng gift doon sa medyas. So, nagsisinungaling na po tayo. Si Santa Claus ay he's not good representative. Hindi siya ang Diyos na kalaban ng ng Pasko yan, si Santa Claus. Ngunit yan ang pinopromote sa atin sa kapanahonan na to, na magaling yan si Santa Claus. At kayong mga bata ay magpakabuti kayo kasi bibigyan kayo ni Santa Claus. Nagsisinungaling tayo. So, in that portion, hindi natin pwedeng i-acknowledge si Santa Claus na replacement ni Jesus Christ sa kapanahonan. So, who is the really bida of Pasko? Ang Pasko po ay from the word Pascua, means Passover, pero nagiging Tagalog yan kasi Easter of Nativity yan. Ang Nativity, yung the time na ipinanganak ang isang tao. So, Nativity, di ba? Meron tayong Nativity na word. Yung ipinanganak ang isang tao. Siyempre, meron ding mga kalaban na i-discuss ko lang din ito kasi baka mayroon kayong mga katanungan tungkol sa Pasko. Di ba? Mayroon ding mga katanungan, bakit December 25 tayo magsiselebrate ng Pasko? Ang sabi nila, that is the feast of Saturnalia, na pagan din na isang na sinasamba ng mga tao. So, we should not celebrate Pasko daw kasi pag sineselebrate natin yung Pasko, para tayong nagsiselebrate ng isang festival o fiesta ng mga pagano. Which is mali yan, hindi talaga mali yan sa Bible na tayo ay nagsiselebrate ng mga piyesta. Malinaw yan kasi mga pagano yan. Hindi natin sineselebratean. But this time, marami po mga research na hindi naman natin malalaman talaga kung kailan nagsiselebrate ang mga pagano ng mga piyesta. Sa dami-dami ng mga pagano sa buong mundo, mayroon nag-research. Simula January 1, may nagsiselebrate na pagano ng piyesta. January 2, may nagsiselebrate. January 3, number 4, lahat ng araw sa buong mundo, sa buong taon, mayroon nagsiselebrate ng piyesta, ng pagano, kasi sa daming pagan na mga rituals and pagan gods na sineselebrate ang buong mundo dahil nga kalaban yan. So every time, maski mag-celebrate tayo ng September ang ating Pasko, meron pa rin pagan na piyesta na nagse-celebrate ng
Kunyari, September 26 na lang. Mayroon pa rin nagsiselebrate ng. So, ang point dito, we do not know the exact date na ipinanganak si Jesus Christ. Pero ang point doon, pinanganak si Jesus Christ. At yun ang ating bibigyan ng diin ngayon, kasi ang ating bida sa Pasko ay si Jesus Christ. So si Jesus Christ ay Diyos yan na nagkatawan tao. At sabi ng God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit, since nagkasala si Adam at saka si Eve, at hindi na makabalik sa dating paraeso ang mga tao, sila ay maghihirap. Nakita niyo bang binasa natin? Yung mga lalaki, maghihirap kayo, magtatrabaho kayo. Sayang naman to Adam, kung hindi sana nagkasala si Adam, pa-easy-easy na lang ako doon sa bahay. Hindi na sana ako nagtrabaho. Ngayon sa mga babae naman, babae, kasi nagkasala ka, napakahirap mong manganak. Sino ba dito ang madaling manganak? Napakahirap siguro manganak, masakit. Sabihin naman ng mga babae, sana hindi na lang nagkasala. Pwede sana ako manganak ng 20 na anak, madali lang sana. Yun nga ang mga joke ang mga babae daw, pag nanganak daw, hindi na ako ulit. Tawa talaga ba totoo ba yan? Hindi ka na uulit. Pero after how many months, uulit-ulit. So, kung hindi sana nagkasala yung si Adam at saka si Eve, ay madali lang sana ang mga anak, no? Kung ilang anak sana gusto natin. At wala nang problema kasi hindi na tayo magtatrabaho mga lalaki. Provided na lahat. So, madali sana ang buhay. Ngunit, dahil sa kasalanan ni Adam at saka ni Eve, namana natin ang kanilang kasalanan, ang kanilang nature. Kaya tayo ay tinatawag na makasalanan. Tayo nagkakasala kasi tayo ay makasalanan na. Hindi tayo naging makasalanan kasi tayo ay nagkasala. Kayo ay maging nagkasala tayo kasi naging makasalanan na tayo. No? And that is the mission of Jesus Christ. Ang mission ni Jesus Christ ay, sabi ng God the Father, today, ikaw maging anak ko, you have to obey me. Jesus Christ, the second person of the Trinity, nakita mo yung mga tao doon, hirap na hirap sila. Yun, nanganak na naman. Sakit na sakit. Yan, pati yung earth sa Romans 8, ay naghihirap din yan. Naghihirap din yan, parang tao, naghihirap din yan. Kailangan natin silang ibalik dito sa dati nilang kalagayan kasi naalipin sila ng mga kasalanan, naalipin sila ng curse o sumpa ng mga tao. Kaya nga, cursed is anyone who is hung on the tree. Kaya si Jesus Christ, na-hung on the tree, on the cross, para matanggal yung sumpa natin. So, sabi ng God the Father, sumunod ka sa akin, dalawa ang mission mo. Unang mission mo, the active obedience, you have to live a perfect life. Dapat, Jesus Christ, ikaw ay mabuntad doon sa lupa, sundin mo lang lahat ng mga batas. 613, sundin mo upang makapasa ka sa akin kasi yun ang katuwiran mo, ay yun ang ibibigay sa mga tao upang magiging visa nila o passport sa pagpasok sa kaharian ng Diyos. Pangalawang mission mo, Jesus Christ, you have to die on the cross for the sins of the people. Mamatay ko doon sa cross upang bayaran ang makasalanan. Dalawa ang gagawin ni Jesus Christ na dapat niyang matupad yan. Mamuhay na walang kasalanan, kasi hindi natin kayang mamuhay na walang kasalanan, hindi tayo makakapasa, hindi tayo makakabalik doon sa kaharian ng Diyos. Pangalawa, ang ating makasalanan ay hindi natin kayang bayaran, kaya nagbayad si Jesus Christ. So dito sa ating babasahin ay, ito yung parang pinaka-Christmas talaga. No? Pilipos chapter 2, sabi dito, naway magkaroon kayo ng kaisipan na tulad kay Kristo Jesus. Kahit taglay niya ang kalikasan ng Diyos, verse 6, kahit taglay niya ang kalikasan ng Diyos, in the very nature, Jesus Christ is God. Ang kanyang essence, ang kanyang
pinaka-being, ang kanyang pinaka-being, yung pinaka, ano niya, tao o Diyos, ay Diyos yan siya. Ah, pareho sila ng Diyos Ama, pareho siya ng Diyos Espiritu na makapangyarihan, pareho silang kinreate, hindi po nauna si Jesus Christ, hindi nauna si God the Father na create at ipinanganak niya si Jesus Christ. Hindi po totoo yan. Kasi ang ibig sabihin no, na today you will be my son, I have begotten you. Ang ibig sabihin ng begotten you. Today, we have now a special relationship. Special relationship. I am your father. You are my son. You have to obey me for this mission. For this mission alone, kasi co-equal yan sila. Co-equal yan, kaya meron tinanong doon sa school, what is the economy of the Trinity? The economy of the Trinity, mayroon silang kanya-kanyang mga role, mga gagampanan, no? Ang God the Father, siya ang magplano ng kaligtasan, ganito ang ating gagawin. Jesus Christ, ikaw ang pumunta doon. Si Jesus Christ, siya yung parang aktor talaga na pumunta doon sa lupa, siya yung magliligtas ng mga tao. At yung banal na Espiritu na Diyos din, siya yung magpapaliwanag sa inyo na lahat tayo makasalanan, lahat tayo ay kailangan natin ng katuwiran ni Jesus Christ, at kung kayo'y maniniwala kay Jesucristo na pinadala namin dyan, ay ikaw ay maliligtas at hindi ka na mapapunta sa impyerno, kasi ang ending, kung hindi tayo may balik doon sa dating paradise, ang ending natin, we will spend eternity in hell. Eternity hindi yung 1 million years lang habang buhay ka nandoon. So very important si Jesus Christ. Nag-usap sila, Jesus Christ. Ngayon, kahit taglay niya ang kalikasan ng Diyos, hindi niya ipinagpilitang manatiling kapantay ng Diyos. Sabi sa English, that take it a form of robbery. Hindi niya parang ninakaw sa kanya, no? Hindi si Jesus Christ ba nung pumunta dito, sabi na, bakit naman ninakaw mo, God the Father, ang aking glory? Hindi niya yan, he did not take it as a form of robbery. Kusa niyang ibinigay ang kanyang glory, ang kanyang eternal glory sa kanyang likas na pagkatao. No? Sabi nito, sa halip, kusa niyang binitawan ang pagiging kapantay ng Diyos at namuhay ng isang alipin. No? Si Jesus Christ na isang Diyos, hindi niya parang ninakawan siya ng kanyang glory, kundi kusa niyang ibinigay yon. Kusa niyang ibinigay na hindi na siya kapantay ng Diyos on that certain area na nandito siya sa lupa. No? At namuhay siya na isang alipin. No? Ang dito ay alipin talaga, hindi lamang ordinary ng tao. Kasi ang creation po ng God ay ang tao ang mas mababa sa angel. No? Nandito yung tao, nandito yung angel, nandito yung God. No? Ngayon, dahil sa mission nila, yung God, nagpatay sa tao. At hindi lang ordinaryong tao, sabi dito. Hindi lamang tao na mayaman. No? Hindi lamang tao na mayaman. Hindi lamang tao na kasing sikat ng mga hari nung kapanahon ng Jesus Christ. Si Jesus Christ ay ipinanganak na saan? Sa sabsaban. Hindi siya nandoon sa isang marangyang kwarto na, okay lang, maging tao ako, anyway, masarap naman na maging tao. But even doon sa magiging tao, Diyos ka, nandito yung anghel, bumaba ka pa dito sa level ng mga tao. Hindi lamang bumaba sa level ng tao na mayaman, kundi alipin talaga, alipin. Bakit alipin? Para mailigtas talaga ang mga tao, no? Ipinanganak siya bilang tao. At nang siya'y maging tao, nagpakumbaba siya at naging masunurin hanggang sa kamatayan. So, ang isang mission ni Jesus Christ, mamatay doon sa krus. So, isang Diyos
na naghahari sa Creator of heavens and earth. Naghahari siya doon sa trono niya, under ang mga angel, under ang mga tao, bumaba. Bakit siya bumaba? Because hindi natin kayang iligtas ang ating sarili. Marami ang nag-iisip sa atin, kaya ko naman siguro iligtas ang aking sarili. Paano? Magpakabuti lang ako. Ba? Sinong gustong maligtas sa pagkabuti dito? Hindi ko sinasabing hindi kayo magpakabuti. Ang sinasabi ko, maski magpakabuti kayo ng todo-todo or lampas sa inyong pinaka-best na kabutihan, yung inyong best na kabutihan, according to Isaiah, ay parang maruming basahan yan sa paningin ng Diyos. Hindi kita pinapayagan dyan. Ang iyong mabubuti, pero hindi yan nakakapasa sa aking standard. Alam mo ba ang standard ng God? Ang standard ng God, lahat tayo walang kasalanan. Sino dito sa atin ang walang kasalanan? Kung mayroon dito ay hindi ka na exempted na, umalis ka na. Hindi ka makakasama sa Christmas party pamaya. Anyway. Pero ang point ko dito, lahat tayo ay makasalanan. Different degree lang. Yung iba, obvious lang magkasala, pero lahat tayo, even ang ating puso ay nagkakasala yan. At sabi nga ni Jesus Christ, akala nyo ba, hindi kayo mamamatay tao? Kasi mayabang nyo ba, hindi ka naman ako mamamatay tao. Pero sabi ni Jesus Christ, mag-isip lang kayo ng masama sa inyong kapwa-tao, magagalit lang kayo sa kapwa-tao nyo para kayo nagkakasala ng crime of killing sa pag-iisip. Ganong kataas ang standard. Maraming mga lalaki or mga babae, lalaki na lang para contextual nun, nag-iisip kayo ng hindi kayo nangangalunya sa inyong mga wife, pero pag tumingin na kayo ng chicks na naglalakad dyan, tapos mayroon kang mga masamang pag-iisip, para karaning nagkasala ng adultery sa iyong isip. So, walang makakapasa sa atin sa standard God. No one is righteous, no not one. That is in Romans 3:10. Paki-plus nga para no one is righteous. Walang isa na matuwid. Walang isang Romans 3:10 to 19. 3:10. As it is written, there is none righteous. No, not one. Walang isa sa atin. There is none who understand. Walang nakakaunawa kung anong ginawa ng Panginoon, kung paano tayo makakalapit sa kaharian ng Diyos. There is none who seeks God. Walang naghahanap sa atin sa Panginoon. Anong ibig sabihin, Brother Carlo, Pastor Carlo, na no one who seeks God? Marami naman pupunta doon sa simbahan. Sabi nga ni Thomas Aquinas, kaya sila pumupunta doon sa simbahan, kaya sila lumalapit sa Panginoon. Kasi gusto nila ang benefits na napoprovide ng God. Anong benefits na napoprovide ng God? Peace, yung joy, kasi napakagulo nitong bahay na to. Away ng away. Kailangan natin pumunta sa simbahan para mabawas-bawasan yung ating kasalanan. Di po totoo yan. Maski anong punta mo, maski araw-araw ko, luluhod ka dyan, papunta dito, hindi mababawasan ang iyong kasalanan. No one is seeking God. Ang hinahanap lang nila doon, yung benepisyo, Lord, kulang na kami ng pambayad sa ilaw. Kasi hindi ka nagpunta sa simbahan kaya wala tayong pambayad. Yun ang akala natin, yung mga tao ay naghahanap ng God. Pero ang hinahanap ng mga tao, yung benepisyo na naibibigay ng God. Pero hindi nila hinahanap ang tunay na God. No? They have all turned aside. They have together become unprofitable. There is none who does good. Wala daw gumawa ng mabuti. No, not one. No, yun. Walang gumawa ng mabuti. So, kailangan natin ng isang tagapagligtas. At yan si Jesus. Siya ay nagiging tao, nagpakumbaba at manusuri hanggang sa kamatayan. Hindi lamang si Jesus Christ binaril o kaya kung anong ng kamatayan. Ang karumal-dumal na kamatayan ang kanyang naranasan sa kapanahunan na yan. Kasi sa mga Roman Empire, sa Roman time,
ang pagkamatay sa krus ay yun ang kabayaran ng mga kriminal, na mga rebellious, yung pinakamasamang kriminal sa kaparahunan. In fact, sa Roman Empire, hindi nila pinapatay ang Roman citizen ng crucifixion. Ang crucifixion na yan ay para lang talaga yan sa mga taong masasama. So si Jesus Christ, hindi lamang siya namatay na ordinaryong kamatayan, naging ito man ay kamatayan sa krus. No? Ngayon, ang usapan ng God the Father, ang God the Son, pag natupad mo, Jesus Christ, yung mga pinagagawang mission natin na you will live a perfect life, wala kang kasalanan na muhay. Si Jesus Christ, nung namuhay, wala siyang kasalanan hanggang siya'y namatay. Yun ang sinless siya, no? Sabi nga sa 2 Corinthians 5:21, for He made Him who knew no sin to be sin for us. He made Jesus Christ who knew no sin. Walang kasalanan si Jesus Christ. Sabi dito, for He made Him, 21, for He made Him who knew no sin to be sin for us, that we might become the righteousness of God in Him. God the Father made Him, Jesus Christ, na walang kasalanan, na magiging kasalanan sa atin, kasi siya ang tinuturing ng Diyos na makasalanan. Bakit? Kasi kung kayo yung naniniwala na kay Jesus Christ na iyong Panginoon, tagapagligtas, lahat ng kasalanan mo, simula nung bata ka hanggang mamatay ka, ibinigay na doon kay Jesus Christ. Siya na magbayad ng iyong makasalanan. So, napaka-good news yan. Napaka-good news ni Jesus Christ. Kasi kung hindi nagkatawang tao yan, hindi natin mababayaran natin kasalanan. At the wages of sin, ang kabayaran ng kasalanan, ay kamatayan eternal. Magdurusa tayo sa kaharian, sa impyerno. At yun ay yun kasama doon si Satan na parusahan din, at yung mga false prophet and the other mga angels na di sumunod sa God. So, He made Him who knew no sin. Walang kasalanan si Jesus Christ, that we might become, at tayo magiging makatuwiran of God in Him. Kasi doon sa cross, kung ikaw ay naniniwala kay Jesus Christ, yung lahat ng mga katuwiran mo, hindi nakakapasayan. Yung katuwiran ni Jesus Christ, ibinigay sa iyo. That is your visa para makapunta ka doon sa langit. Kung si Jesus Christ lamang ay namatay doon sa krus, hindi tayo mapapunta doon sa impyerno. Hindi na tayo mapapunta doon sa impyerno. Pero kung wala tayong katuwiran na galing kay Jesus Christ, hindi rin tayo makapasok sa kaharian ng Diyos. Kasi ang righteousness lamang na perfect, yun ang makakapunta sa kaharian ng Diyos. So, failed pa rin yung mission ni Jesus Christ. Dapat kumpleto yung kanyang gagawin. Patawarin ang iyong makasalanan at bibigyan kanya ng katuwiran na nakakapasa sa standard. Ang sabi ng mga magagaling ng tagapagsalita, doon sa krus, yung lahat ng mga kasalanan mo, kung sino ka man, ibinigay doon. Lahat ng iyong mga kasalanan, erase na yan. Pagtingin na God the Father kay Jesus Christ, pinarusahan para sa iyo. Pagtingin ng God sa iyo, perfect ka na. Wow, good news. Perfect. Bakit? Yung iyong mga maruruming damit ng kasalanan, hinubad mo na yan, pinalitan mo na ng damit ni Jesus Christ na matuwid. Pagtingin ng God sa akin, pagtingin ng God sa mga naniniwala sa Kanya, perfect na sa Kanya. Kaya sa ending, titingnan nila, mayroon ka bang banal na espiritu dyan na katibayan ng iyong kaligtasan? Ephesians 1:13, sabi dito sa Ephesians 1:13, binigyan tayo ng tatak ng in Him, you also trusted after you heard the word of the truth, the gospel, yung magandang balita ng kaligtasan of your salvation, in whom also having believed, naniniwala, you were sealed with the Holy Spirit of promise. So tinatakan na tayo, akin ito. Sealed with the Holy Spirit of promise,
who is the guarantee of our inheritance until the redemption of the purchased possession to the praise of His glory. So, kung ngayon pa lang, kayo ay magsisisi sa kasalanan at tanggapin si Jesucristo, buburahin na yung mga kasalanan niyo doon sa record ng judicial system sa Supreme Court. Wala na kayong kasalanan. Titingin ng Diyos sa iyo, nakakapasa ng bisa, mayroon ka ng tatak ng banal na Espiritu sa iyo. Pagdating ng judgment, pag wala kang tatak ng banal na Espiritu, tatapon ka sa dagat-dagatang apoy. Kung mayroon kang tatak ng banal na Espiritu, ihiwalay ka sa mga mapaparusahan. And those who are not written in the book of life are thrown into the hell of fire. That is in Revelations 20, last verse of Revelation 20. Revelations 20, last verse. Yan. Then death and Hades were cast into the lake of fire. This is the second death. And anyone not found written in the book of life was cast into the lake of fire. Kung hindi nakasulat ang pangalan mo sa aklat ng buhay, ikaw itatapon doon sa dagat-dagatang apoy at you will be punished eternally. No? Ngayon, pagkatapos dito, sabi doon, dahil dito, na complete ni Jesus Christ ang kanyang mission, siya'y lubusang itinaas ng Diyos. Itinaas ng Diyos. Binalik yung kanyang glory. No? At binigyan ng pangalang higit sa lahat ng pangalan. At sa gayon, sa pangalan ni Jesus, ay luluhod. Luluhod lahat, ha? Luluhod at mapupuri ang lahat na nasa langit, lahat ng mga angel na nasa langit, bad or good. Kasi may bad or angel doon. Yung mga bad angel, nako, luluhod din sila, pero wala na silang chance. Mabuti tayo, may chance pa tayo. Hindi sa angel, nung nagkasala ang angel, wala na. Diretso na sila sa lake of fire. Ngayon, sa lupa, no? Nasa langit, nasa lupa. Sinong mga nasa lupa? Lahat ng mga tao na nasa lupa, luluhod. Maski yung mga kumukontra, rebeldes, luluhod pa rin yan. Pero, nare-realize na yun talaga ang pangalang higit sa lahat ng pangalan. Sa ilalim ng lupa, mga angels na bad, na mga devils na tinapon sa ilalim ng lupa, luluhod din yon. So, regardless kung naniniwala o sumusunod kay Jesus Christ, lahat sila ay luluhod. Si Satan luluhod. Mga angels ni Satan na mga devils luluhod. Lahat ng mga believers luluhod. Lahat ng mga unbelievers luluhod. Lahat ng mga natapon doon sa kailaliman ng mga angels na mga sama, luluhod. Lahat, wala exempted, luluhod lahat. It's either you are a believer or unbeliever, luluhod ka sa pangalan ng Jesus. Pero kung unbeliever ka, kawawa ka kasi you will really be punished in the eternal life. Ang lahat ay magpapahayag na si Jesucristo ang Panginoon sa ikaluluwalhati ng Diyos Ama. To glory the God the Father. At yun ang ending ng mission ni Jesus Christ. Natapos na po yung mission ni Jesus Christ. Natapos na siya, nagkatawan tao siya 2,000 years ago. Namuhay siya for 33 years dito sa lupa. Ipinakita niya ang kanyang kabanalan, ang kanyang ginawa, at isinulat niya ng mga apostol, isinulat ng mga propeta, nakasulat sa ating mga Biblia. At yan ang ating binabasa ngayon at ini-explain upang tayo ay malaman na tayo makasalanan. Kailangan natin pagsisihan ating kasalanan. Kailangan nating maniwala na si Jesus ang tunay na Diyos na nagkatawang tao upang tayo ay maligtas. Ngayon mga kapatid, kailangan nating magdesisyon. Kailangan nyo magdesisyon sa inyong mga buhay kung saan kayong panig. Kasi dalawa lang po ang papupuntahan natin. Sa John 5:28, you will be resurrected for, John 5:28. Sabi dito, do not marvel at this, for the hour is coming in which all who are in graves will hear His voice, and comfort those who have done good to
to the resurrection of life, and those who have done evil to the resurrection of condemnation. Mga kapatid, bakit done good? Kasi all the niligtas ni Jesus Christ ay mayroon yan siyang binibigyan na kapangyarihan upang makagawa ng mabuti. But dito, pinapakita lang na yung mga tao na naliligtas ay automatic nakakagandaan good. That is the second portion of the verse na dapat nating maintindihan, na ang gospel ay hindi lamang yan sa objective o doon lamang sa mga sulat-sulat. Siyempre, maniwala tayo doon. Pero dapat may nabago ba sa aking puso? Examine yourselves whether you're in the faith. May nagbago ba sa aking mga puso? Kung walang nagbago sa ating mga puso, hindi tayo naintindihan lang natin yung objective part of the gospel. Sa Matthew 7:21, ang ganito po mangyayari dyan. Matthew 7:21. Not anyone who says to me, Lord, Lord, will inherit the kingdom of God. No? Sabi dito. Not everyone who says to me, Lord, Lord, or Lord, Lord, no, shall enter the kingdom of heaven, but he who does the will of the Father in heaven. Many will say to me in that day, Lord, Lord, have we not prophesied in your name? Nagturo ako sa iyo, Lord. Maraming mga pastor o mga false prophet, nagturo din. Cast out demons in your name. Nagpapalaya ng mga demonyo sa pangalan ni Jesus. And done many wonders in your name. Gumagawa ng kababalaghan tungkol kay Jesus. In your name, in the God's name. And then I will declare to them, I never knew you. Hindi ko kayo kilala. Depart from me, you who practice lawlessness. Tiyakin natin na kilala tayo ng Panginoon. Kasi pwede tayong Lord, Lord. Lord, nagturo naman ako doon ng Bible School. Nag-preach naman ako doon sa Master's Black Christian Church. Nag-ano naman ako. Pero if you have done lawlessness, tiyakin mo na nagbago ang iyong puso't isipan. Hindi lamang ito, ako'y naniniwala, pero ito ay message sa mga hypocrites na talagang nagsabi lang, Lord, Lord, pero wala naman talagang pagbabago sa kanilang mga buhay. But for the people naman talaga na talagang sincere ng pagbabago, tiyak yan. Kasi sa 5:24, sa taas niyan, ang sabi ng Panginoon ng John 5:24, Verily, verily, I say unto you, he who hears my word and believes on him who sent me, John 5:24, most assuredly I say to you, sabi sa 5:24 ng John, sulat ni John, this is for the believers talaga. Most assuredly I say to you, he who hears my word, narinig niyo ang kanyang mga salita, and believes in him who sent me, naniwala na nagsugo sa akin, anong mayroon? Has everlasting life. Yun yung buhay na walang hanggan, nakabalik ka na doon sa paradise ni and shall not come into judgment. Hindi ka na dadaan doon sa paghihuhusga, but has passed from death unto life. Kapatid, kung ikaw ay nakarinig ng kanyang mga salita, naniwala ka sa nagsugo kay Hesukristo, ikaw ay may buhay na walang hanggan. Hindi ka na hahatulan, sa halip, inilipat ka na mula sa kamatayan papunta sa buhay na walang hanggan. Ang message ng God sa atin sa kanyang incarnation, nagkarne, nagiging tao ang ating God, yan ang ating celebrate ng Pasko. Sana hindi tayo ma-distract ng mga palamuti na yan, mga kung ano-ano mang distraction, kundi nakafocus tayo kay Jesus Christ, who is the author. Siya ang nagsimula ng ating pananampalataya at siya ang nagtatapos ng ating pananampalataya. And I hope and pray na ang lahat na makarinig ay lumapit kay Jesus
bilang Panginoon at tagapagligtas, magsisi sa kasalanan at gumawa ng kabutihan ayon sa kaniyang pagsisisi. Believe on the Lord Jesus Christ, and you will be saved, you and your household. Let us all stand and let us pray. Panginoong Diyos na aming Ama, sa aming pagsiselebrate ng iyong incarnation, sa iyong pagpunta dito, hindi lang kami madidistract sa mga masasamang ginagawa ng mga world na to, Lord, kundi kami, Lord, ay mag-focus sa iyong anak na si Jesucristo, na siya ay Diyos, ngunit siya ay nagsakripisyo para sa amin upang kami ay may balik doon sa dati naming kalagayan. Lord, i-bless mo ang bawat isa na makikinig. Bigyan mo kami ng puso na maintindihan ito, Lord, at talagang maniniwala na ikaw ang aming Diyos na nagkatawang tao upang iligtas kami at kami, Lord, ay lumapit sa iyo. Salamat muli, Lord, at ikaw, Lord, magabay sa amin. In Jesus' name, amen.